Okay. Let me introduce myself. No, I'm Reg. I am a SMM and a graphic designer of a Project Creative Collab. So for today's webinar, let me introduce you guys our speaker. Actually, she's not an ordinary speaker. Because, moment. Yes, as I said, she's not an ordinary speaker because um, she has earned a certificate in TESDA trainer, Google Certified Educator Level 2, Google Trainer Skills Assessment Passer, Google Analytics Individual Qualification Passer, Google Analytics Certified, Adobe Certified Educator Level 2, Certified Microsoft Innovator Educator, and also she is a trainer of DICT Digital Job PH, Trainer's Methodology Level 1 of TESDA, Microsoft 0365 Enablement Training of Microsoft Philippines and Department of Education, Project Management Professional, Developing Training Curriculum of TESDA, Assessment of Learning and Open Distance Learning course of University of the Philippines, Google Digital Marketing Fundamentals and Data Analytics. And she earned for her education a Bachelor of Secondary Education major in English and First Asia Institute of Technology and Humanities, Master of Master in Educational Management of Polytechnic University of the Philippines, Doctor of Philosophy in English, major in Language and Literature of Batangas State University, Executive Doctorate and Leadership, major in Education of University of Makati. And yes, for her career history, she is a college instructor of University of Batangas, academic coordinator of Creston International College, Katami Associate ICT Coordinator, Career Guidance Advocate, Teacher 2 of Department Education, Lipa, Batangas, Executive Support Consultant for Business and Program Development, Dam Region School of in Lipa City, Batangas, then a Digital Job PH Trainer, the ICT resource person of Region 4A Calabarzon, TVL Program Head, Craft Learning Hub, and Davao City, and second to the last, Sales and Marketing Specialist and Verti System Global, based in Fremont, California, and she is a founder, CEO, and head trainer of Project Creative Collab. No other than Miss Arian Melody Almesta or Coach A. Hi, Coach. Good evening. Hello! Hi, Coach. Uy, okay na talaga ako sa okay na talaga ako dun sa Actually, guys, he's not an ordinary speaker po, talaga. okay na ako sa good evening everyone. Our speaker for tonight is Coach A, founder of PCC. Mahal namin. Okay na. Well, that was flattering. No? Thank you so much, Reg. Good evening, people. So, modulated pa yan. Pero, kung morning tayo, plus nasa baluarte ko ako, siguro baka nabibingin na kayo sa akin ngayon. Just to greet you. Good evening, everyone. Ayan. Welcome to Basic Concepts Video Editing with Filmora. Basic Concepts of Video Editing. So, kamusta kayo? Kamusta kayo, guys? Sa lahat na nandito sa loob ng Zoom at lahat na nakikinig sa atin sa Facebook. Good evening, everyone. Sana okay lang kayo dyan for our last night of free webinar graphic design series. Ayun nyo na po tatanungin, ano po,
Broadcaster din ako, charing. Alright. Ang hindi ko lang nagawa ng trabaho, BPO, call center. Kasi ayoko talaga magtawag. Utang na loob. Huwag niyo akong tawagan, charge. Alright? Okay, so let us start with the question, what are the things that you'd like to learn tonight? Rinig ako? Pawan nga po ako kung rinig ako ng lahat. Yes, coach. Coach, mahina ang boses mo po. Oh, Yes sige, po. try natin na. Lakas. Kasi medyo sumisigaw na ako dito. Coach, wala po yata kayong sounds. Coach, audio po nawawala. Okay, this one. Okay na. This Ayan, one. okay na. Okay na, Okay. coach. Yan. Okay na po. Ay, speaker na po. Yan, hindi ako sanay ng ano eh. Hindi ako sanay ng mahina ang dating ko sa inyo. Okay? Gusto ko pag dumating ako sa inyo, bagyo. Alright. My first question for tonight, di ba? May exam agad. The first question for tonight is, what is your expectation for the last hour of our series? Etong last hour natin, 8 to 9. What is your expectation with regards to basic concepts of video editing? Sige nga, patingin nga ako kung mamimit natin ang expectations and questions nyo tonight. Chat run, please. Patingin, ano ina-expect nyo sa akin for tonight? Maliban sa titigan na maganda kong mukha chart. Maliban sa pakinggan ng mga tawa ko, anong gusto nyo marinig sa akin for tonight? Siyempre, dapat may goal tayo. Coach, matuto. My name is Arian. I am also called, I have different names. When I was a BizDev, when I am in corporate, they call me Arian. When I am in private school, they call me Miss A. When I arrive in Davao, they call me Annie. When I'm in international school, they call me Annie. So I have different names. So I am lovingly called as Coach A from the DICT, DJPH family. So wala ibang tumatawag sa akin ng Coach A kung hindi kagaling sa PCC. Diba? Kung hindi mo ako nakilala sa DICT, sa PCC, you can never call me Coach A. Hindi mo ako makikilala as Coach A. Right? Wala kayong expectation. Basta gusto nyo lang ako makita, gusto nyo lang ako marinig, ganun lang. Wala expectation talaga. Isip natin. To learn effects. Anong klaseng effects yan? Maliban sa cute ko, maraming video editing using Filmora. Alright? Shy daw po sila, coach. Ayan. So mag-plug lang ako ng very, very quick. So yung chat box, medyo hindi ko makikita ngayon, no? Kasi medyo malabo ang mata natin. So mag-plug lang ako for tonight. This is exclusive for PCC members and PCC community, but this is open with you since you have been part. Just make sure that you join and follow the PCC community, which is digital skills training and opportunities. I believe that was the name. Actually, the URL is Project Collaborators, because the goal of the community is to meet the freelancers and the business people midway. So we're encouraging everyone to join the community. So this will be open with the community coming Monday, tomorrow na to. I will be discussing hacking the brain and your productivity hormones. This is work management 101. This is more on upskilling. The yellow ones that you are seeing is more on the upskilling series. Pag sinabing upskilling, pero it's actually a refresher course. So dapat alam mo na sana. Upskill lang natin. Alright? So hacking your brain. The second one is mostly on project management skills and workflows. Still part of the marketing and management 101. Refresh on optimizing SOCMED, focusing on vertical assets and SME workflow. And then, wala lang ng Thursday, no? May date ako niyan. Huwag niyo kablahin pag Thursday. Friday, that would be facilitating
training sessions and webinars, so training the trainers, part of the TOT. Then coming in next week, drafting the project proposals, client needs assessment, client management 101. Then client management 102 is more on fundamentals of sales, business, and marketing. Then AI marketing for the 19th, SWACMED branding, personalization, and customer insights. This is more on AI. Kasi mag-i-introduce si PCC ng AI marketing. So PCC will be advocating AI marketing in the Philippines. Pero this is more on the AI marketing that can be understood in layman's term and can be done by newbies. Freebies yung masasabi ko, by newbies. Then AI-powered content creation for 24, basic SEO for SOCMED for 25, 26, automating marketing campaigns, and then 28, more on measuring, analyzing marketing performance. This is more on the metrics, data analytics for social media. And then the purple ones that you are seeing, this is actually a free career exit webinar. So, natapos na tayo sa free graphic design series. For coming June, we'll be conducting another free webinar series, which is more on freelancing naman. So, itong freelancing series na to, it's actually for the career exits dun sa mga nasa loob pa ng 8 to 5, 9 to 5 na nagtatrabaho pero coach kasi hindi ako makalabas. Syempre, wala akong napakain sa pamilya ko pag nawalan ako ng trabaho, hindi naman ako makatalon agad, hindi naman ako makasingin. Pagdating ko sa bahay, pagod na ako. So, ito yung series na para sa freelancers. Alright, this purple one. So, coming in from Work Management 101, kung mapapansin nyo, almost similar siya dun sa upskilling. Kasi bago namin talaga ilabas, binubuo yan ng buong PCC team bago namin ibigay sa madlang people. Alright? So, let's go to our session for tonight. Sana matapos natin to, understanding video editing. So medyo mabilis ako magsalita. Hindi talaga pala medyo. Mabilis po talaga ako magsalita because I am more on the concepts that I want to give you full package. Alright? So number 1 is the importance of video editing in various fields. Kung mapapansin nyo, bakit ba binibenta natin yung video editing ngayon? Video editing, naman, yung video marketing. Actually, it's called video marketing. For the people like me who are more into marketing, digital marketing, we don't just call it video editing. For those technical people coming from the ICT side, you call it video edit. You edit your video on your side. But for us, when you give us the video, we call it video marketing because we execute it as our marketing collateral. So the video marketing will be divided into 2. The PubMats, if kabalok ka dito sa term na PubMats, or if you know the term PubMats as publication materials, right? So dalawa yan siya. You have your original size, the landscape, and your vertical assets. So importante sa amin ang vertical assets kasi pag binigyan kami ni video editor ng naka-landscape, tapos ang itsura niya, tapos meron siyang text. Tapos ang itsura niya, pag nilagay namin, in-upload namin sa Reels, in-upload namin sa TikTok, basta hindi na siya mabasa. Diba? Baka hindi na siya mabasa ng mga tao. So it could not be, if it couldn't be readable, how would we advertise? How could we convey our information, convey our purpose to the audience? That is crucial. Diba? Pero the problem is, kung kami ang magta-transition from video editor papunta sa vertical asset, ang itsura ng material namin, cropped, putol, dulo-dulo. So, hindi pwede na. So, ako halimbawa, si Reg, pwede ba paputol ako nito? Pangit naman yun. Kasi, coach, kasi ito lang siya. Tapos, na siya, bumababa na yung resolution niya. Maganda. Kung ikaw ang audience, titignan mo. Kasi yun yung first goal natin, why we do things. We don't just do things. Diba? Kung gumawa tayo ng publication material, gumawa tayo ng video material,
ah, hindi pwede nagagawa lang tayo kasi kaya natin gumawa. Kasi maganda tayong gumawa. Or basta ma-entice lang natin yung ginagawa, yung manonood sa atin. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Number one, what's the purpose? Number two, what's the platform? Saan natin ilalagay? Sinong makakakita? Sinong target market? Okay? So, will this be for marketing? Will this be for entertainment? Will this be for education? Kasi magkakaiba tayo ng plastada. Yun yung hihimayin natin for the paid trainings. Ano ba yung hierarchy? Ano ba yung level ng pagtingin? Ano ba yung dapat unang mong pinapalabas? Ano yung dapat unang makita? Kasi may psychology of marketing. Ano yung unang at huling makikita mo, yun ang maaalala mo. So, ibig sabihin, kung nanonood ka ng movie, ang maaalala mo, first, middle, end. Sa first, middle, end, ano storyboard mo? Kaya importante na gumagawa ka ng storyboard based on the purpose of the material. Kung ang purpose sa amin, sa literature, sa language and literature industry, ito, ano ba ang plot? Ang may mga plot twist, di ba? What's the plot? So sa atin, sa video editing, may storyboard pa rin. May storyboard. Alin yung unahin? Media res ba? Magsisimula ba tayo sa gitna? Magsisimula ba tayo sa beginning with the end in mind? Patapusin muna natin, dulo ba muna, saka natin pababalikin. Ganun pala siya. Ganun pala siya. Okay? So ibig sabihin, Coach, hindi ba pwede gumawa ng video, mag-edit ng video na walang storyboard? Pwede hindi? Maldita ako magtanong. Pwede hindi? Sige, everyone, on the chat run. Pati yung mga nasa Facebook, o diba? Nakikichismis na linggo naman din kayo. Sumagot kayo. The question is, pwede ba? Pwede ba? Pwede ba akong mag-video edit? Pwede ba akong mag-video edit nang wala akong storyboard? The first place, what is storyboard? Ito yung pagkakasunod-sunod ng gagawin mo na video. Pwede ba? Sabi ni Judy, no po. Sino nag-agree kay Judy? Nasaan yung mga paborito kong estudyante? Nasaan na? Sagot, pwede ba? Pwede ba gumawa ng walang storyboard? Pwede bang gumawa ng wala kang idea kung paano siya gagawin? Hindi po. Okay. No po. Yeah. Sige, tanggapin natin yung sagot na no. The answer is no. Pero kung may magsasabi sa akin na, Coach, yes. Sige, ito ha, magsimula tayo doon sa yes. Sige, yes. Gumawa ka. Pumunta ka sa Filmora, pumunta ka na Adobe Premiere, pumunta ka sa Canva, pwede naman tayo mag-video edit sa Canva. Sige lang. Nasa iyo yung materials mo, nandiyan ang raw materials, nandiyan ang raw pictures mo, nandiyan ang raw videos mo, pagkasama-samahin mo, nandiyan ang information na kailangan mo, kung ano man yun. Pero, kung wala kang storyboard, ang mangyayari, paulit-ulit ka. Pwede ba? Pwede naman. Kasi video editing naman ang pinag-uusapan eh. Sige, lang siya. The second question is, maganda ba? The third question is, may sense ba? The fourth question is, the most important question is, may story ba? Maganda, okay. Maganda yung effects, okay. May story? May story? Wala. Bakit? Kasi hindi ka gumawa ng storyboard. Kahit sabihin mo sa akin, nagsimula ka, coach, wala naman ako storyboard eh. So, kaya, pero nakagawa pa rin ako. Tanong ko, paano mo pinagsunod-sunod? Syempre, pinagsunod ko, halimbawa, wedding, video editing sa wedding. So, sinimulan ko, yung preparations nila, sa, anong tawag doon, prenup, sa prenup nila, tapos yung sa preparation nila, yung the night before, the morning, and then yung pagpunta ng bride, and then nasa church na hanggang sa, hanggang sa papunta sa, tawag doon, reception, hanggang sa makauwi sila, kahit
kahit sabihin mo pa sa akin na SDE yan, same day editing. Kung kinuwento mo sa akin from the beginning, o kahit sinabi mo sa akin, coach, binigyan ko ng pahapyaw, yung dulo, yung pumasok na sila, yung parang bonggang-bongga na sa reception, tapos saka ako binalik yung backstory. Binigyan mo pa rin ako ng storyboard pa rin ang ginawa ko. Kahit hindi mo siya sinulat, kahit hindi mo siya drawing, kahit hindi mo siya pinlastada, you still have it in mind. Kung gano'n ka katalino, gano'n ka photographic ka memory on your mind. Nag-storyboard ka pa rin, dude. Nag-storyboard ka pa din. Hindi coach kasi ganito lang ginawa ko Isip-isip ko nga kung nga sinulat yan nag-storyboard ka pa din. Kasi you assessed. The term is you assessed which ones comes first and which ones comes last. Kailangan mo pa rin ng storyboard based on its purpose. Okay? Next. This is what we call storytelling. The storytelling, dahil pumapasok ng storyboard, kailangan mo ng storytelling techniques. Okay? Storytelling techniques, yung i-discuss yan kasi meron tayong iba't ibang klaseng approach, meron tayong iba't ibang klaseng plastada techniques. Okay? It's very general. Differences between professional and beginner software. So, yung mga pang baby, na katulad ko, baby, mga pang baby, na katulad ko, tama na tayo sa Canva. Coach, pwede mag-edit sa Canva? Pwede. Pwede yung mga gumagalaw ganyan, matatumbling-tumbling, pwede naman. O, mga pang baby, coming from the hierarchy, tatlong ginagamit ko, Canva, Filmora, and then After Effects. Sa After Effects, hindi ko pa siya ma-manipulate ngayon, pero ginagamit ko yung After Effects. Pasensya na YouTube. Pumupunta ako kay YouTube, tapos hinahanap ko yung free template sa YouTube na ginawa sa After Effects. Tapos, ini-edit ko siya kay Canva, binabato ko siya kay Filmora. That's how I do triangulation for softwares. Kung meron akong gustong elements na nasa Canva na hindi ko maikabit agad, hindi ko maibato agad kasi hindi ko ma-resize, hindi ko ma-manipulate kay Filmora. Ulit, AI yan. Nag-i-implement man kami ng AI, okay? Nag-endorse kami ng AI. Pero I would always say to people, to everyone, ikaw pa rin ang tao. Number 1, kailangan ng human touch. Number 2, mas matalino yan, mas matalino ka. Kasi ikaw man ang gumagamit. Okay? So, talo na tayo dito sa essential tools and features. You need to understand how the timeline and storyboard works. Kasi ang timeline mo, eto, kita nyo yan? Oh, good. Kita nyo? Very good. Yung nasa ilalim na yan, kita ang cursor? Kita pa? Bawal Yes, magkape coach. ha? Yes po. Bawal pumikit. Bawal pumikit. Bawal kumurap. Kita yung nasa ilalim, yan ang timeline. Okay. So, importante na uunawaan natin yung storyboard. Ito sa taas yung timeline. Each one has its own frame. Okay? Lipat tayo mamaya. Gusto ko lang makita nyo yung interface. So, timeline storyboard, cutting and trimming clips, transitions, text and titles, audio editing basics. This is your 5 checklist when you do a video edit. Ayaw lang mag-video, pwede po laksan ng volume po, mahina po kasi. Bakit mahina ang boses ko ngayon? O mahina yung laptop, mahina yung lahat ng gadget na gamit ko ngayon. Lakas lang yung background kasi nasa labas ako. So, rinig. Nakikinig na yung mga tao kasi sa akin. Rinig na. Mamaya, mamukatatan ko na. Dito na sila sa harap ko. Rinig naman. So, these are your 5 items in your checklist na kapag gumawa ka nag-perform ka ng video editing, nag-video edit ka, dapat, alam mo, itong alin ang puputulin,
anong files ang gagamitin. Ayaw lang ng, although ginagawa ko din naman yon yung, ay, kulang pa pala ako ng ganitong asset. We call them assets, no? Kulang pa pala ako ng ganitong asset, kulang pa ako ng ganitong graphics, kulang ako ng ganitong elements. Anong pinagkaiba ng graphics, elements, assets? Yung assets, ito yung raw file. Galing sa'yo. Videos, raw pictures, tapos text and titles. Ayaw lang gumawa ng video na wala kang text. Kahit anong klase pa yan. Tapos, audio. So, pwede naman, ang ginagawa natin dito before, di pa na tayo ha. Well, please tell me if you see my interface. Kita? Kita? Ayan, okay. So, merong nag-annotate ng screen ko. Wait lang ha. Wala po munang gagalaw ng screen ko ha. Wala po annotate ha. Ayan. Po tayo mag-annotate. Alright. Okay. So I'm sharing my screen and then I'd like you to see how the video works on this side while it's working on this side. Kung anong itsura niya sa ilalim. Alright? Gusto ko panoorin nyo to. Habang pinapanood nyo to. Dalawa naman yung mata natin. Yung isa nandito, yung isa nandito. Okay? So makita nyo paano yung framing. Kasi this includes 7 layers. Okay? Okay, try natin na. Please tell me kung merong video. And merong audio. One tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. We sing. Oh, I don't wanna do this without you. Oh, I won't let go now that I found you. Now that I found you. Alright. Cut natin doon. Cut natin ha. Cut natin ng very quick. Very light. Okay. So, I wanted to see, medyo naglalag siya on my part. Sana hindi naglalag on your part. Ngayon, coach, anong klaseng laptop ba ang kailangan kapag nagbi-video edit? Wala bang magtatanong? Wala bang magtatanong? Kasi importante na malakas. Malakas ang laptop mo. Bakit? Mabilis ang laptop mo, matalino laptop mo, pero hindi kaya ng storage. Maglalag ang software mo. Okay? Kasi si Filmora, hindi mo siya online. Hindi katulad ni Clipshop na online. Hindi katulad ni
Canva na online. Minsan, kahit nag-video edit ka kay Canva, naglalag pa rin siya kung mahina ang laptop mo. Or ano ba yung malakas? So, ako ang ginagamit ko ngayon ay Ryzen 5. Ryzen 5. GeForce RTX. Hindi pa nga ako masyadong hindi pa nga ako masyadong aware. Nakalimutan ko na. Basta, hindi dapat siya bumaba ng max requirement sa RAM. 8 gig. Naka 16, alam ko naka 16 gig ako. Naka SDD, tapos, SSD. Naka SSD ako plus, kasi pina-customize ko talaga siya. So, mag-campaign ako, no? Asus Vivo Pro 15. Ayan. So, tingnan nyo na lang yung specs niya. Okay? Kasi, sumasakit talaga yung ulo ko kapag hindi maganda yung laptop na ginagamit ko, tapos graphics yung gagamitin ko. Paghiwalay na lang tayo. Kung mahinang klase lang din. Kasi hindi talaga niya kakayanin yung FX plus the render. Aabutin ka ng 45 years. Ayan. Thank you, Kirk. Diba? Bantay talaga ako ni Kirk. Okay. So dito, on this side, nakita natin yung media. Okay. So, importante na yung media na kailangan natin, again, what are the media? What are your assets? Yung media assets. Sige nga, kung nakikinig talaga, ano yung media assets na sinasabi natin na dapat naka-ready na siya, pirmi na siya dyan. Hindi yung kung kailan ka gumagawa ay punta ko dito, upload ko dito, drag and drop ko dito. Alright. So, pwede naman dito, file, and then import media. Pwede rin dito, Filmora, drag and drop. Pag user, mataas naman ang UX ni Filmora, yung user interface, user experience niya, pwedeng drag and drop na to. So, hindi ko na siya ipakita kung paano magbigay ng media. Pero, one thing I'd like you to work on is when you organize your media, your assets. Ayaw lang ng hiwa-hiwalay. So, if you have to organize your storyboard based on the purpose. So, ito, halimbawa, yung lahat ng media na gagamitin ko for background. Okay? Or for fill-in. Kung na akong mag-background ito ang background na gagamitin ko. Kung kailangan ko mag-fill-in, whether that would be before, in between or after, nandito siya. So, lahat ng graphics na hindi nanggagaling sa akin or video na hindi man sa akin originally, dito siya sa folder na to. Tapos, itong folder na to, lahat ng ibang muka na gagamitin ko, magkakasama sila dyan. Okay? Tapos, kung meron akong certain template na gagamitin dito, like for this one, actually, this one is coming from Canva, yung background niya kay Naata na mga background dire, pero yung mga background natin dito, pag hindi mo bet, course hindi ko bet Pero kasi thematic mayroong storyboard, kaya importante alam mo yung storyboard kasi naakang branding, katong imuhang branding, itong branding mo ba, kailangan pa rin siyang makita. Yung theme mo dun sa video na gagawin mo, kailangan pa rin siyang makita. So what if the theme is more on awarding and the branding is more on red. So pagsamahin ko siya. So kung dito ko, kaya abutin mo ako ng 45 years, kaya dili pa mahuman, hindi pa ako tapos. Natapos na yung buong taon, wala pa rin. So ang gawin ko, mag-manipulate ako ng background. How would I manipulate the background? So kuha ko ng template kay Canva. Canva, download ko siya as MP4, kaya butang siya dito. Ilagay ko siya dito. Ito yung background na gagamitin ko. Okay? Tapos, etong type na to, magkapatong sila. Lalakihan natin. Para makita nyo yung maliliit. Bakit ba maliliit yan? So, pwede naman po siyang palakihan. Just control, scroll up, i-zoom out natin siya. Laki natin ha. Ito siya. Okay. Ito yung picture nito. So,
pag kinlik mo itong item na dito sa preview mo, makikita mo naman kung nasan siya sa ilalim. Diba? Ito siya, ito. Ito, dito siya. Golden background. Itong blue sparkle, ito siya. Okay? So, ilang layers yun siya. Now, coach, paano ba ginagawang triangle yan, trapezoid, bilog, kung ano man ang gusto mo? Ayusin mo muna siya kay Canva. You save it like this. Diba, meron naman tayong yan, si Reg. Si Reg naman ang speaker natin sa Canva. Pinakita ng coach ni daw po ba dapat dual monitor. Ay, mas maganda kung dual monitor. Kung 3 monitor, mas maganda. Pero, kayo naman magtrabaho sa kahit laptop lang. Kasi ang hirap na hello. Alright. So, nagkaroon lang ako ng internet interruption. Bigla maumula. Saan ako natapos? Rinig ako? Opo. Yes po. Okay. Okay ang audio? Okay ang share Opo. screen? Opo. Yes po. Alright. Nakakasunod pa? Nakakasabay pa? Kaya Yes pa? po. Kaya pa? Okay. So, kung gusto natin mag-manipulate ng photo for our video, I do it in external other app. Other app. So, paborito ko si Canva mag-manipulate ng photo. Tapos, saka ko siya isi-save as PNG, transparent background, naka-shape na siya. Okay? Naka-shape na sila. So, kung gusto ko na may effects na ganyan, naka-shape na sila. Okay? So, pakita natin kung paano natin ginamit yan. So, ganyan yung assets. And then, nung ginamit natin siya, dito tayo sa kung paano natin siya ginamit. And that's everything to me. It don't matter what I've got or where I go. I find shelter 1,000,000 miles from home. It ain't easy to get going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer. Okay. So, kita nyo yung manipulation na nangyayari, no? Itong part na to, these are you have your presets here. These are your transitions. Okay? So, your transitions are these ones. Coach, pwede ba mag-manipulate ng transition? Pwede ka mag-download ng template ng transition. When you download a certain template, when you download a certain theme, meron siyang i-offer na, sa Filmstock, meron siyang i-offer na ano yung mga transition na applicable kasama nitong theme na to. Ang gagawin natin dito, ginagawa namin dito, pinaglalaroan namin to. Halimbawa, ito, itong awards na to, ito blue sparkling na to, mapapansin nyo, pareho naman silang dilaw, pasok siya sa theme, minsan pinagsasama ko sila. Okay? Tulad niyan. As long as I got something to believe.
Ibig sabihin na ginamit kong template dalawa. These are the titles. Ito siya. Nandito yung titles. Sa film stock siya. Okay. Hindi lahat ng theme ginagamit ko. Nagda-download ako minsan 3, 4, 5 theme. Tapos kung pipili lang ako na 1, 2, dun sa theme na yun. Tapos ginagaya ko na siya. Okay, consistency. Basta hindi ako lalabas dun sa theme ng video na ginagawa ko plus the branding. And then, ang dalawa na yan, dito, nagki-keyframing tayo dyan. Keyframing, ito siya. Mapapansin nyo, sa bawat, kita to, pantay siya. Pag pumasok, hindi pwede na, sa akin ha, kung dapat sabay siyang lalabas, dapat sabay ang keyframes. Kung dapat, mauna muna tong dalawa na to, tapos saka ito dapat papasok yung mukha. Kaya ang pangit naman kung magkasabay sila, magkakasabay silang papasok. Nag-aalat ako ng keyframes. Ito, 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos, itong transition effect na to, na-adjust pa rin yan siya. Depende sa bilis na gusto mo or sa tagal na gusto mo. Okay, yan ang adjustment. Ito, na-adjust sila. Basta tingnan mo lang, meron dyan na inward, dulo-dulo. Again if you don't click it, you won't see it. So, click mo lang yan siya para makita mo kung paano mo siya ma-manipulate. Pwede rin, based on the functions, right-click. Anong gusto mong gawin sa kanya? I-select natin siya, i-cancel natin siya, i-duplicate natin siya, split natin siya, i-trim natin siya, or i-speech to text natin siya, or i-add natin yung animation. But here's the key. Diba consistency? Sana narinig niyo pa, medyo lumalakas yung ulan. Here's the consistency. Coach, may sabihin ba, pupunta ako dito, mag-add ako ng title, tapos mag-add ako ulit ng bagong title, hanapin ko ulit siya, tapos mag-add ako ng bago yung asset na photo, tapos ipunta ulit ako sa transition, lagi ko siya, tapos kung 10 yan siya, 10 ang gawin ko. Kung 20 man siya, 20 man na. Ang ginagawa natin dyan, dinoduplicate natin. So we select it, click the vacant part, tapos drag down. You just select. You want it to be the same, papalitan mo lang siya ng pangalan, pero the plastada is similar. Duplicate mo lang siya. Control C, and then punta ka sa bakante, Control V. Okay, copy paste. Applicable pa rin si copy paste. Para, ang gagawin mo na lang dito, palitan mo na lang yung picture, palitan mo na lang yung pangalan. Okay? Right? So, ibig sabihin ito, nandito siya, nandito yung element na to, nandito yung element na to. Ang walang element ay, anong nawawalang element? People of the Philippines. Yung background. So, ibig sabihin, dito sa ilalim, kulang siya. So, C, ulit, Control C, click natin, click it, Control C, punta tayo sa vacanting part. Punta tayo mag-umpisa, then Control V. Okay? Ayaw yan ng mga nagpapanik. Kasi, coach, nagpatong-patong na siya. Nagpatong-patong siya. O, wag magpanik. It's organic. O, highlight natin. Delete. Coach, nagkamali ako. Okay, nasingit man siya dyan. Control Z, undo. Uso yung mga control. Alright? Next. So, okay ka na sa... Okay. Coach, paano ka nag-a-arrange? Magtanong ha. O, sasagot ka na yung mga tanong nyo. Coach, paano ka nag-a-arrange? Sasabi maganda ko. Ayan. Paano ka nag-a-arrange? So, maliban sa storyboard, of course, ang arrangement na sinasabi, vertical arrangement. Kasi pag horizontal arrangement, that's your storyboard. So, vertical arrangement, alin ba ko siyang inuuna mo? Nagpa-backgrounding ka ba muna? Nagpo-photo ka ba muna? Nagte-text ka ba muna? Siyempre, mula likod pa harap. Mula likod pa harap. Mula likod pa harap, pinakahuli kong ginagawa, audio. Pinakahuli kong nilalagay, audio. Okay? So, mula likod pa harap, ibig sabihin background muna. Ano ang itsura ng background ko? Ano ang elements na nasa background ko?
kung moving ang background ko, meron ba akong kailangan i-consider na keyframe? Meron ba akong kailangan i-adjust na timeline sa keyframe? Ibig sabihin, eto, kung papasok pa lang siya, di ba may pamaypay. Alam mo naman kung mapaypay pa siya, pumapasok na yung mukha. Di ba? So, kailangan, unahin ko siya, i-assess ko saan siya papasok. Pagkatapos ba ng pamaypay, kasabay ng pamaypay, bago magpamaypay. Okay? And then, saka ko ngayon, okay, ito na yung background. Sinong sunod na lalabas? So, dapat maunang lumabas yung pangalan para merong konting surprise effect kung ano yung mukha. Sino yon? So, kailangan merong, kung hindi agad papasok yung transition ng pangalan, kasi meron pa siyang mga shadow, pwede ko na silang pagtapatin. Alright? Pwede ko silang pagtapatin. Kasi pareho naman silang may intro. Ngayon, after nung intro, kailangan pumasok yung mukha. Kung wala akong transition, lipat na muna natin wala akong transition, pag pumasok siya, ay, bulaga agad. Diba parang, handok na ako. So, gawin natin, yung transition, meron siyang fade-in effect. Fade-in effect, gaano siya kabilis or kadugay, katagal na papasok. So, ito dapat, kung ganito siya kabilis, ang keyframe ng picture ko, ng asset ko, kay dili dapat siya gamay. Kasi kung gamay na, hanggang dito siya, tapos na. Tapos na siya. Hindi pwede. So, kailangan mababasa ko pa siya. Kasi magpaspas kayo. So, kung magmamadali ako, kung puputulin ko siya hanggang dito, mababasa pa ba siya? Mababasa pa yung award, mababasa yung pangalan, mareremember ko ba yung mukha? Hindi. So, kailangan i-adjust ko siya on a certain keyframe na maremember pa na siya. Tapos saka tayo magpalit. Coach, bakit meron kang black gap? Yung black gap, or fade mo siya. Kasi may papasok ka eh. Kasi kung dili ka mag-black frame, ano siya? Oh. Diba? Murag tapal-tapal na anak siya. Wala kang hinga. Sige, ikaw ang hindi huminga. Heart attack ka. Pag ganito ang itsura niya, kung hindi ka magba-black frame, magba-black gap. As long as I got something to believe in. So, di ba, parang dugs. Pangalan, tapos, commercial tong sunod. Walang hinga. So, ang ginagawa ko, personally, nag-aalat ako ng at least 1 keyframe. Ito siya. Para, para ma-appreciate naman natin yung intro. Nung sunod na asset. Right? So, kung Coach, bakit sabi mo kanina 7 layers? Kasi meron akong hinihimay na kapag marami yung picture tulad nito, ito yung naka 7 layers eh. 4 kasi sila. 4 silang sabay-sabay lalabas. So kung 4 yung picture na yan, 4 yung asset na yan, hindi yan sila pwede na magkakasunod. Kasi kung magkakadikit yan siya, ang mangyayari, lalabas ito, mawawala siya, lalabas ito, mawawala siya, lalabas ito, mawawala siya. Kailangan magkakasama sila sa isang frame. So, ito, ganyan ang isura niya. Pag tinignan mo na maliit, ay mukhang magpakapatong lang naman sila. Paano nangyari yun? Pero pag zoom out mo siya, meron silang at least certain nano distance. Okay? So, ganito ang itsura niya. Na hindi mo halata kapag maliit. O, diba? Ano lang yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 seconds. 9 seconds, pero ginawa mo siya ng 10 minutes. Bakit? Kasi
binantayan mo kung ilang minuto siya lalabas na hindi sila matatapos lahat ng sabay-sabay. Ganon siya. Ganon siya ka-meticulous. Okay? Tapos, kung ano yung effects na ginamit mo dito, huwag kang patambling-tambling. Kay mag-bounce ka diri, kay mag-fade ka diri, kay mag-zoom in ka, kay mag-zoom out ka dira. Ay, parang naman tayong party popper. So, ginagawa natin dyan, isa lang yan siya. Copy-copy lang yan siya. Okay? Copy-copy ka, make sure na ang i-adjust mo na lang katong duration ng iyong pictures. Yung duration ng mga pictures mo, yun na lang i-adjust mo. Huwag mo nang paglaruan ang transition kung ang transition mo nagamit mo na sa lahat. Consistency din. We practice certain consistency. Coach, bakit naging 7? 4 lang yung pictures. Yung title mo pa. Okay, paano siya maglabas? Napang title. Okay? Ang effects mo pa, kaya nasa baba man. Ito. Alright? Tapos, kung tapos na ulit, background, assets or your media, your pictures, then the text, and then, pinakahuli niyan ay audio. Ay, mukhang audio, ganito. Kung kailangan mo ng ang intro, kung hindi man biglang books, okay? Sakang fade. Kanya imuhang fade. Okay? Mag-adjust kung eto, volume siya, mahina, kay malakas, mahina, average, na. Tapos, ang imuhang fade kani. Kita mo to, kita mo yung puti. Hindi naman lahat dyan maputi. So, ito, kita mo yan, gumagalaw. Pag hindi mo kinlik, makikita talaga yan. Tapos pag hindi ka nag-explore, ay coach, hindi ko makita, malamang, hindi mo ginagamit yung cursor mo. Kaya i-explore mo, imuhang cursor, tapos pag ganyan, ibig sabihin, tumutunog dito, mahina na. Hinay na lang siya. Dito pa siya lalakas. Dito pa sa palabas na picture niya. Okay? Ibig sabihin, ito, ang itsura niya, tapos na lumabas yung logo, wala pa siyang audio. Or manghina pa ang audio niya. Tapos yung lakas niya, nakita niyo yung volume at itong audio niya, kung mapansin nyo, okay siya nung pagpasok. Hinay lang siya pagpasok. Pagdating dito, sa tapos na yung fade in, doon na siya malakas. Okay? So, what if, kung ganyan kalakas yung volume, kung mahina ang volume niya at ganun ang fade in mo, wala nang maririnig. Dito pa lang magkakasama. So, ganun natin pinaglalaroan ng audio. Okay? Technically, halimbawa may voice over. Coach, pwede mo mag-voice over? Yes. I-upload mo lang din ang imuhang media dire. Ilagay mo din, i-upload mo lang din yung voice over mo, i-recorded mo dito, naka-MP4. Tapos, pwede mo siyang pagpatungin. Pwede magpapatungin, pwede pagpatungin. Pwede lang patong-patong pa yan. Diyan ka na mag-audio edit. Right? Pero tatandaan mo, kung meron kang video, meron kang voice over, hinay lang ang background music. Ayaw lang na mag-aaway, ha? Okay. So, tapos, kung tapos na, kung nakita mo na siya, ganyan na siya, ipapractice mo siya ng paulit-ulit. Or maka 100 ka na playback. Playback, ibig sabihin, babalikan mo siya. Ang ginagawa natin dito, kung magpa-practice tayo ng playback, portion by portion or per milestone. Storyboard per milestone. Ibig sabihin, itong segment na to, natapos ko na siya, i-trace ko siya, i-playback ko siya, i-check ko siya. Tapos itong storyboard na to, itong stage na to, i-check ko siya, i-playback ko siya. Tapos buuin ko sila. Tapos itong stage na to, i-check ko siya, i-playback ko siya. Portion na to, itong portion na to. Tapos buuin ko sila tanan. Ulit-ulit. Hanggang sa makita mo na flawless na siya. Kasi video edit tayo, kahit mismo maliit lang na frame, may sumabit lang, pangit siya. Pangit talaga.
Sabi ko nga kagabi, hindi talaga ako hindi ako maniti-greedy. Ayoko na detalyado. Pero pagdating sa video editing, hindi pwedeng hindi. Right? Okay. So, mag-entertain ako ng question. Nasaan na kayo? Makita. Question. Ano na? Nosebleed na. Question. Ano pa ang gusto niyo malaman? Maliban sa malakas ang ulan at maraming tumatakbong bata. Kumusta kayo, huy? Nandiyan pa ba kayo? Shout out, Clarice. Hello. Manakita. Coach, paano po ba yung mga magsabay ang sound effect at text? Same. Magsabay ang sound effects at text. Kung halimbawa, wala ka, siguro ang tinatanong mo, pangalan nito? Ayan, no. Ang tinatanong mo, halimbawa, yung boom, yung palakpak, short sound effects. Ganito pa rin siya. Same pa rin siya. Kung ito siya, kasi ang magiging sound effects mo ganito lang kaliit eh. Hello, Coach. Ano man? Hello po. Hi. Ito po si Ayano. By the way, I'm Chris po. Hi, sir. Hello, father. Ang ibig kong sabihin po, paano yung mga effect ba na paglabas ng mga text, parang sasabay siya ba? Yung parang kung ano yung beat, yun din ang text. Parang ganun na effect ba? Mano-mano siya. Mano-mano siya. Although, yung mga AI ngayon, katulad ni CapCut, meron kasi kay CapCut na sumasabay na, isasabay na talaga niya yung media mo doon sa sound mo. Pero kung dito sa software, sa platform natin, kay mano-mano man ka, isa-isa. Halimbawa ito, etong sound, etong ano na to, So ito ano lang ha, ito lang yung sample natin meron tayo dito. The moment. Kailangan kong isabay yung bagsak nitong sound na to, etong frequency na to, kailangan ko siyang isabay doon sa labas ng logo. Ito yung logo. Okay? Ito yung graphics. Kumbaga, ito yung text. So gusto ko, itong logo na to, pagpasok niya, dapat may boom, ganun type na yon. So, hanapin yung frequency na yan. So, yung frequency na ito yon. So, patak ako doon. Kailangan pagtapos nung first impact ng sound. Medyo hindi ako ganun ka-familiar sa technical terms pagdating sa nitty-gritty ng video and audio editing, audio design. Okay? Ang sure ako, itong frequency na to, kasi ito lagi ko hinahabol, kung alin yung mataas na frequency, nandun yung bagsak, nandun yung impact. So, ibig sabihin, kung ito yung hahabulin ko na pang outro or pang intro, o dapat pagpasok niya, intro, pagpasok niya, ito yung tunog, boobs. Pasok siya dito, dapat, ito, nakatapat siya doon. Kasi naman siya papasok. Okay? Ito siya papasok. Ngayon, kung ang gusto ko, pagkatapos nung impact na yun, doon pa rin siya tapos, parang outro. Yan. Gusto ko yung paglabas ng pangalan, kasi sasabay yung mukha eh. Sasabay yung mukha, naka-live yung mukha. So, kailangan ko lang, meron akong outro na paglabas ng pangalan, tapos din yung tugtog. So, ito, nakatapat yung huli, yung pinakamaliit na frequency doon sa huling bagsak ng pangalan. Arranging lang din siya. Okay? Naka-arrange lang din siya. I-arrange mo lang, alin yung magkasabay.
Okay? Sa timeline pa rin yun. Adobe After Effects. RCE. Other, nasagot ko ba? Ano nasagot ko? Maliban po sa Canva at Filmora, ano po yung isa na ginagamit niyo for video editing, yung CapCut, Adobe After Effects. More questions coming in. Hello, Coach. Yes po. Apoy mag-type. Ano pong pinagkaiba ng CapCut, tapos Adobe Premiere, at saka Filmora? Ano po bang Katong tawag? Adobe Premiere, premium na siya. So katong Adobe Premiere, ang interface ana niya murag kung nakita nyo yung Adobe Photoshop kahapon, so kung beginner ka, basta mahadlok ka, kay naa siya ng mga menu, atong interface niya, kay dili siya ganun ka user-friendly. Pero, pangbigatin siya. Heavy duty siya, kay premium man siya. Si Adobe Premiere. So, pwede ka dong mag-manipulate ng pabagalin mo, yung motion, tapos yung color grading, pwede doon. Kung gusto mo magmukhang vintage yung video mo, kung gusto mo mag-futuristic yung video mo, or on, halimbawa, kay mag-video man kung karon katong mga pang-wedding, anak. Okay? So, pwede ko siyang ma-manipulate. Video manipulation. Pwede siya kay Premiere. Si Filmora, pwede man siya, pero limited lang siya. Kasi madami si Filmora na more on templates. Presets. Okay? So, pwede ba mag-color grading? Pwede man, kay limited na. So, si Filmora, mas recommended ko siya sa beginners. Yung gustong maghimay, gustong magmano-mano, pero beginner level. Filmora. Katong mga, pag meron din tayong personality na medyo tamaritis tayo, tapos gusto lang natin medyo laid back, tapos relax lang, chill-chill lang mag-edit, magkakataan na siya. Si CapCut ba, Coach, wala ba siyang desktop counterpart? Meron naman, naman. Pero si CapCut kasi, since initially it's a mobile application for video editing, mas madali siya, mas makabisado mo siya kung mobile CapCut yung gamit mo. Although nada din siya ng mga template, nada din siya ng mga preset, pero mas madali kasi siyang i-manipulate. And most especially, kung vertical asset yung gagamitin mo for social media, yan. Also, kung ang resolution ba, depende sa resolution. So, ang imuha resolution kay CapCut ay limited. Sabi ko nga, pang social media, mas madali, mas ginagamit natin si CapCut sa social media. Etong Filmora, usually ito ginagamit ko siya for YouTube, for web, ganyan. Pero kung yung mga pangmalakasan, Adobe Premiere talaga, yung mga pang cinematic, Adobe Premiere talaga siya. Free software po ba si Filmora? Kani, ako ang ginagamit, Pro Editing Software, Final Cut, DaVinci Resolve, Adobe Premiere. Sige lang, Perk, bahala ka na mag-recommend. Tapos, kani, free software ba si Filmora? Free software naman siya. Pero kapag nag-render ka, meron siyang watermark. Okay? Merong track, pero merong watermark. Merong mobile, pero merong watermark. Reg, imik ka nga, Reg, kasi parang namatay ang ako. Ano pong version ng Filmora ang gamit mo? 13. So, 13.313. 11. Pero upgrade niya 13. 13.3. 13.313.
Saan ko makakuha ng software ng Filmora? Downloadable siya, B. Sana naman share na tab, screen, software, screen share at tab, tapos mag-open ng Filmora. Wondershare. Wondershare. Filmora. Yan ito siya. Downloadable siya. Wala pong watermark dyan po. Watermark. So, limited siya kay makapag-render ka. Pero, kung mag-render ka kay naka-free ka man, tulad nito, hindi ko siya, para makita nyo na kapag free, ganito ang rendering niya. So, export ta. Nakita nyo lahat. Export ta, kay pag-export ta, kanyang imuhang so, pag in-export natin siya, ganito siya. May Wondershare siyang ganyan. Pero kung mag-export tayo na meron tayong purchase, 1,000 a month, I think, 1,000 a month siya. Ganito siya, malinis siya. Wala siyang watermark. The good thing parang nag-endorse man ako ng Filmora, no? The good thing with the paid Filmora is that you can download the pictures, some other pictures, the titles, the transitions, the themes from the web. So, depende kung anong theme ang imuhang occasion na paggamiton ng Filmora, pwede ka doon kumuha ng mga presets. Kaya na? Okay pa? Okay pa kayo? Kaya pa today? Yes po. Kaya pa, coach. Kaya ba, coach? Sige. Questions pa? Oh, saan kumukuha ng sound? Ang ginagawa ko, ay talaga, mga ninja moves ko, or pinapalabas mo. Meron tayong sound effects, meron tayong available music, okay? Meron din tayong available kay Filmstock. Call it Filmstock. It's a web repository of Filmora. We call it Filmstock. All stock photos, all stock videos, all stock presets, all stock music, nandun siya. Pero, if dili ka ganahan, ayaw mo ng mga stock na to, kay ang imong ganahan katong mga bag-o ba, mga music, punta ka, or mga hip-hop, mga upbeat, punta ka kay YouTube. Makita na ako ang interface. Kita po ba ang aking interface sa YouTube? Kita. Yes po. Okay, punta tayo ng YouTube, mandampot tayo. Coach, hindi ba ako makopyright niyan? Ganito. So, no copy. Sobrang technique, no copyright. No copyright background music, no copyright music, no copyright background, no copyright video, no copyright sound, no copyright beat. Tapos, dina-download ko siya as MP4. Saka ko siya ina-upload sa media assets. Sagot ko, Kurt? Pa. Basta hindi pera at hindi jowa. Sasagutin ko. Okay, I'll be stop sharing my screen. Ilang frame per second ang timeline mo? Yun lang. Hindi ko na alam.
Yan talaga ang sasagutin ko sa'yo. 30, 24. Lang ha, bilangin ko. 5, 10, 15, 20, 24. Depende. Minsan kasi, ah, minsan, ang story ko, dinedepende, ang framing ko, dinedepende ko sa sound ko. So, kung ang pin ko ay medyo dugay siya, naka 20, naka 30 ako. Pero kung katulad nung kanina, upbeat siya, 24, 25. Ano po ba ang FPS? Gaano siya ka-importante? Ito yung sinasabi natin na frame per second. Framing. Importante yung framing sa gaano kabilis, gaano katag yung duration. Sa layman's term, it's a duration ng elements, ng graphics, ng pictures, ng assets, ng text. So, gaano siya ka-importante? Importante siya. Kasi, yun yung point ng framing na pinag-uusapan natin kanina. Kailan mo siya ipapasok, kailan mo siya ilalabas, kailan mo siya ipapatong, kailan mo siya hindi ipapatong. It's more on the framing techniques. So, yun yung sinasabi natin na pag may lumagpas lang na isang second na halimbawa lumagpas yung sound mo dun sa frame mo, lumagpas yung effects mo dun sa dapat kasabay niya, ulitin siya, putulin mo siya. Pangit talaga. Samantalang isang video editor, pangit ang lumagpas sa isang second. Para saan po ba yung mga guhit na parang ruler? Yun po yung per second. Each. Ito. Each corresponds to seconds. So, yung maliliit na nga, milliseconds na yan. Okay? Tapos, ito, 1 sec kasi siya. Ito yung frame. Okay? So, ito, sampatak, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5 seconds. Ito, second, 10, 10 to 15, 10 to 20. Okay? So don't forget to complete our feedback form, receive your e-certificate. That's bit.ly design feedback. Don't forget to click, share, like, and subscribe to our community. Join kayo sa community every time. Gagawin na naming habit that you would see us every night. Gagawin namin ng paraan na every night kasama nyo kami. Ayaw namin ma-miss nyo kami. Coach, nakatry ka na po ba mag-recall, delete sa mga editing video mo? Ay, hindi pa. Ayaw ko. Anong name mo po, ma'am? Yani po. Huwag niyo po akong papahanap. Hindi niyo po ako makikita. Online niyo lang po ako makikita. Ano po? Ano pa po ba? Meron pa po ba kayong training? Meron po. Tonight is the ang tawag nila siya commencement din. Ano ba? Graduation. Tonight is the last night for the graphic design series. Tomorrow, meron po kaming upskilling. Actually, it's exclusive for PCC, but we will be opening that with you in the community. Tapos, meron po kaming paid graphic design kung ginanahan po kayo sa free webinar namin for graphic design. Meron po kaming paid training that will be more intensive na training for Canva, everything about Canva and its upgrades. Then, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and brand photography. Magkano po sa Filmora? Wala pa po kami sa Filmora. Gusto po ba? Sama na namin. Kasi, apat na 16, good for 16 hours. Meron po kaming 4 na
coming in na training, paid training. Kasama na doon sa paid training na 1899 siya, pero sa inyo dahil mahal na mahal namin kayo, 799 na lang talaga siya para sa inyo. Apat na yon. Apat na yon. Okay? Tapos, busog na kayo kay baka mabulunan na kayo doon sa 16 hours na paid training. Pero kung gusto nyo i-appeal, gusto nyo pa isama si Philmora, sige tingnan namin kung kaya pa. Ilang araw po ang training. For each webinar session or for each topic, you will be gaining 4 hours of training. So 2 hours every Saturday, 2 hours every Sunday. So isa isang weekend, isang topic. So ganun siya ka-intensive. And for this paid training, you would have your hands on. So hindi pwede na hindi kayo mag-hands-on kasi meron tayong Google Classroom. So titingnan namin kung nakasabay ba kayo, nakita nyo ba, nagawa nyo ba talaga, makapractice nyo ba talaga siya, mapagkakakitaan nyo ba siya. Kasi anything that you are paying for na you will be not paying with, lugi kayo. So kailangan, kung magbayad kayo, how much it is, magamit nyo siya. That's one of the advocacy of PCC. Ilang araw po ang training? 16 hours, 2, 4, 6, 8 weekends ang training. Meron po ba one-on-one sa Firmola lang sa akin? Gusto mo gano'n tayo? Nag-offer ako one-on-one. Magkano? Papresyuhan ko muna, ha? Yan ang board ko. Pinipresyuhan ako ng board ko. Huy, gabi, bilenta nyo naman ako, board. Sana mura lang. Ako, mamahalin po ako, Char. Question po, anything that I could answer? Maliban po sa pera at sa love life? Coach, yung apat po, again, is Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Mhm. And then, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Canva. and brand photography. Okay. So, hindi pa kasali si Filmora. Hindi po kasali dito. Wala pa pong video editing series. This is more on graphics, visual series. Balik lang ako pag may Filmora na. Thank you. Sige, update namin yung Filmora kasi meron po kaming nililigawan for Adobe After Effects and Adobe Premiere. So ito yung video editing series. Sila ang magkakasama. Malaman niyo po yan, magpa-publish kami, mag-a-announce kami sa community. So don't forget to click like, share, subscribe, and invite your friends and friends of friends sa aming community, that digital skills and training and opportunities, I believe. Okay? So with that, please don't forget to complete the feedback form to receive your e-certificate. And then you will be receiving your certificate of participation from last night and tonight. Tomorrow, i-release namin siya. And then, magkita-kita tayo on June 15 sa anniversary special for your graduation. We will be giving you your certificate of completion sa anniversary. That would be June 15, 3 p.m. So, please follow and abangan nyo lang ang mga susunod na kabanata sa ating community. Alright? Board of Directors, PCC, SMMT, SLC. Have anything to add? Totoo. Alright, totoo. Okay. Uy, last night na tonight. So, ilabasin yung mga gwapo. Bali, before na ako mag-take ng screenshot, no? Ala, meron pa ding hindi nakakasunod sa instruction. Meron pa ding first name lang yung nilalagay sa certificate. Kasi ganito yan. We understand na siguro nag-attendance din kayo or nag-join din kayo ng other webinars or seminars.
So, sa Mm. mga Google Forms, meron na kayong mga nakaplastada doon na magkakahiwalay na last name, first name, middle name, ganyan. So, ang ginagawa ng auto-fill in ng cellphone nyo, auto-fill in na nakahiwalay si last name, si first name. Okay? So, please take time to check because our Google form is a consolidated one. Kasi yung Google form namin, ang binabasa lang namin, pangalan nyo, tsaka yung feedback. Okay? Sa pangalan nyo, ito kasi yung ilalagay doon, automatic siya, naka-AI. Tuturo namin so paano mag-automate para makita nyo paano kami nag-automate. Coming from your forms, papunta sa sheets, yung database nyo, ipapasok yon automatically linikan pa sa certificate nyo. So, generate lang namin siya. So, kung ibig sabihin, doon sa full name na hinihingi namin, nag-auto-fill in ka na ang unang lalabas is either last name mo o first name mo, automatic yun lang ang lalagay kay Canva. Kaya doon kami gumagawa ng certificate. So kapag naglinis kami, lahat ng isa lang na pangalan doon, auto-delete yun. Yes. So babalikan nyo pa kami. Babalikan nyo pa kami sa Facebook, sa community na ma'am, wala akong wala akong certificate. Okay. Kasi nakalimutan ni mo, ay hindi man. Hindi namin nakalimutan, naka-auto-delete siya kapag isa lang yung pangalan, pag hindi siya buo. Okay? Pag hindi siya buo. So, kailangan, ibutan mo kabuo, ilagay nyo ng buo yung pangalan nyo doon. Okay? Huwag nang mag-auto-fill in. Coach, taga-ahati ay kabalumang kamong Bisaya. Actually, Batanggenyan po ako. Tubong Batangas, Tagaluson po ako. But I have just been assigned in Davao for 6 months, 7 months. Kaya di rin ako nakasabot ng Bisaya. So, mag-photo op na tayo. Pattern na lang ng camera. Okay. Mag-account lang po ako 1, 2, 3. Smile. Wait lang po. Okay. For a second page. Okay. And for the last page, wait lang. Sa mga nandito sa loob, sige, bibigyan ko pa kayo ng 1 minute. Right. Pag-suggest kayo ng gusto nyong i-conduct namin. CPCC is actually a marketing agency, a digital marketing agency. But out of our love for our fellow Filipino, gusto namin kung nasa ang industriya kami, makasama namin kayo. Ano ang kailangan nyo? Ano ang kailangan nyo? Anong gusto nyo matutunan pa? Baka kaya naming ibigay. Pakisuggest ito, Shopran, para makita ko na, animation and filming, okay? Try natin yan Try natin yan kung kakadam po tayo sa animation. Pero, if hindi kayong ibigay ni PCC, maghanap ako ng partner or available na ongoing animation. Tulad ngayon, alam ko may ongoing animation si Basulta. Kabalo naman ka sa Basulta, di ba? Dito sa DICT Basulta. Hindi naman siya Basulta ng Soxargen. I-appeal ko sa community, ilagay ko sa community para makita nyo kung nasaan yung available na training. Free available training. May dili na lang ako magbutang ng training na naibayad. Okay? So, i-forward ko na lang siya. Kung hindi ko ma-forward sa community, follow nyo ako. Follow nyo ako. Usually, sinishare ko sa 3D design and modeling. Sige, check natin. Kasi si ICT, it's actually a national ICT month. So, marami tayong available na training and webinars series. So, i-forward ko kung saan meron nationwide. Meron mga face-to-face. Kung kaya nyo lumipad kayo. Pero meron din naman mga online. Ano FB mo ko? Hanapin mo. Punta Blender.
Unsay blender, coach? Coach blender. Unsay blender? Meron pa? Creating, selling, and marketing digital. Ay, meron. Meron. Hindi. Hindi ako nag-3D. Huli ko naggamit na 3D. Actually, actually 3D printer nga eh. XYZ maker. Hindi ako masyadong ano sa kanya. Into it. Visual effects. Not really into visual effects. Pero tingnan natin. Sige ha. Tingnan natin. Sige lang. Amazon product listing. Meron mga ongoing yan. Pwede natin iba to. Whatever it is, pwede naman kayo mag-suggest sa page. Not sa page, sa community. The community is actually open for all aspiring freelancers and aspiring freelancers and the other digital marketers and MSMEs. Right? With that, I think we got it all covered. Oti na ako ng 5 minutes. Thank you so much for being with us for this month. Actually, it has been 4 weeks, 4 weekends. It has been a month. Thank you for supporting us and support us more. Love us more because we love you so much. Thank you so much, guys. This has been Project Creative Collab. This has been Coach A. Together with me are my board and SLC and SMM team. Thank you very much. Have a good night. Thank you, guys. Good night. Thank you, Coach. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po.